Alright, good evening. In this video ay tuturuan ko kayong gumamit ng freeze panes or how to freeze rows and columns, no? So tuturuan ko kayong mag-freeze ng rows and column in this video, no? So as you can see, no, may data tayo dito, no? Napakalaking data nito, ano? Kung ibababa natin, no, using the ruler sa ating mouse, ang ginagamit ko ruler, no? So ano po yung ruler? Nasa gitnang hinihikit-hikit. Kung wala kayo niyan ay ito ang gamitin niyo, no? Itong parang ano siya, elevator, no? Ito. Okay. So hihikitin lang natin 'yan, baba, no? Napakalaking data, no? Once na binababa natin, napapansin niyo, tumataas din yung data titles, no? Ito sa taas. So kung bababa niyo 'yan ay ayan, oh, tumataas din siya. Kung tumataas yung ating markings diyan sa taas, itong headers natin, ano, ito, no, yung header natin. So may mangyayari ay hindi na natin alam kung ano na tong table marking natin, ano, whether ito ay ano na nga ito, zip code, number, no, but anyway, kung magkatabi yan ay confusing siya. So ang gagawin natin ay gagamit nga tayo ng freeze or freeze panes. Ipi-freeze natin itong header na to, no? Para hindi mawala kahit ibaba natin ng ganyan, ano? So paano po mag-freeze? Click nyo sa row 4, yung unang pangalan o unang data sa inyong spreadsheet. And then home, kung nasa home na kayo, nasan ba yung freeze? Oh, no. View, sorry. View, freeze panes, no? Once na kinlik nyo na yan, ano, makikita nyo kung nakaklik yan, naka-unfreeze na siya, no? Okay, kung yan ay naka-freeze na, kung yan ay ating ibababa this time, ay bababa lang ay yung data, no? But yung titles, yung header ay makikip sa taas. So with this freeze panes, mas madali nating makontrol o makita yung data na kailangan natin, ano? Or kahit ibaba man natin, hindi tayo mako-confuse ano ba yung katapat nun. Ito pala yung zip code na, no? Zip code pala to, no? And then ito pala ay phone number, no? So hindi tayo mako-confuse dahil nakikita natin o naka-freeze pane tayo, nakikita natin itong taas, no? Yung title niya, no? Ayan, oh. So kahit ibaba natin na ganyan ay makikita natin siya, no? So kung nagagawa natin yan, unfreeze, sige, alisin natin. So kung nagagawa natin yan by rows, by column, pwede rin, no? Dahil hindi natin nakikita yung nandito sa kanan, nawawala na yung name. Kanino ba itong salary na 13,500 o 135,000, ano? Possibly annual yan, ano? So hindi natin alam kung sino yung nagmamay-aring employee na yan, ano? So gumaganyan kasi malaki kasi yung data natin, ano? So pwede tayo mag-freeze ng by column naman, ano? Yung kanina ay nag-freeze tayo by row. But this time mag-freeze tayo ng by column. Paano po? Click nyo sa C. Freeze panes. Kung naka-freeze na yan, ay lalahin natin sa pinakadulo, no? And then makikita natin itong pangalan hindi siya nawawala, no? Napi-freeze siya. So napakadali na nating i-track kung kanino ba talaga yung sweldo na yun, ano? Ito, oh. So 275,000 ay kay Rachel, no? Female, and the rest of her information, ano? So si Rachel ay kanya yung sweldo na nandun sa dulo, ano? Ayan, oh. Pwede natin iganyan para to check kung ang ating concern lang ay the salary, no? So mas madali natin siyang mailapit dun sa pangalan. Okay, so kung nagagawa natin both, pwede natin gawin actually, no? Both rows and column, no? So kung tatanggalin niyo siya ay i-unfreeze niyo lang, ano? And then babalik siya sa dati, no? Manual talaga siya, no? Mawawala na naman yung pangalan, ano? So yun yung power ng freeze panes. Actually may isa pa, no? Pwede tayo mag-freeze panes dito sa in between dito, no? Dito. So in this, kung dito tayo